Alamin natin ang latest sa Super Typhoon Uwan. Makakausap natin ngayon si Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Dan, nasaan na si Uwan at saan na ito patungo? Yes po, good evening po sa ating mga taga-subaybay. Huling namataan yung sentro ni Super Typhoon Uwan kaninang alas 4 ng hapon sa layong 150 kilometers east-northeast ng Infanta sa may Quezon. May taglay itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 185 kilometers per hour, pagbukso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Yung movement nito sa kasalukuyan ay west-northwestward sa bilis sa 30 kilometers per hour. Inasahan natin na patuloy itong mapapanatili yung paggalaw nito at yung senaryo natin para sa landfall ay posible dito sa central portion ng Aurora mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Pero hindi rin natin tinatanggal yung possibility ng close approach or landfall dito sa may Calaguas or Polillo Islands. Mhm. Dan, gaano kalakas ang inaasahang impact nito sa Metro Manila? At ano pang mga probinsya ang nakakaranas ng malakas na hangin at pag-ulan? Yes, so buong Luzon as well as itong portions ng Eastern Visayas for today until tomorrow magpapatuloy yung mga malalakas sa pag-ulan. So posibleng umabot ng 100 to 200 millimeters sa pag-ulan ang mararanasan dito sa Metro Manila. Samantala, itong mga probinsya sa eastern sections ng Northern at Central Luzon, posible tayong makaranas ng greater than 200 millimeters sa pag-ulan. So in general, maghanda po tayo sa mga biglaang pagbaha or pagguho ng lupa dahil ngayong gabi hanggang bukas magpapatuloy po itong mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Uwan. Dan, para lang ma-visualize ng mga kababayan natin, gaano karami ang 100 to 200 millimeters of rain? Napakatinding pag-ulan po ito na dulot ng bagyo, no. So usually po ang pag nakalagay na po yung probinsya natin dito sa heavy rainfall or itong heavy rainfall outlook natin for the next 24 hours, ibig sabihin po malalakas sa pag-ulan na ating inaasahan. So especially yung mga kababayan natin sa tabi ng ilog, dalampasigan, most likely po mataas yung chance yung pag-apaw na ito, especially yung mga kababayan natin sa tabi ng bundok. Nandyan yung chance or yung banta ng mga landslides. At nandyan pa rin, Dan, yung banta ng storm surge, ano? Yes po, opo, especially dito sa eastern seaboards or eastern coast ng ating bansa. Kaya sa ating mga kababayan na nakatira sa mga low-lying at mga exposed na coastal areas, lumikas po tayo towards higher ground dahil prior to its landfall dito nga sa eastern section ng Luzon ay nakakaranas na tayo ng posible na tayong makaranas ng storm surge over this area. At gaano kataas, Dan, ang storm surge? In concrete terms, para Yes lang po, greater than ma-visualize. 3 meters, no? So para mas maintindihan ng lahat, halos kahit po niya yung isang palapag ng standard na gusali. Okay. At Dan, katulad lang ba o posibleng mas malala si Uwan kaysa sa mga nagdaang super typhoon tulad ng Yolanda? In terms of storm surge po, especially dito sa eastern section ng ating bansa, nandyan yung banta ng storm surge since super typhoon category ito. Pero in terms of intensity itself, mas malakas po si Yolanda. Pero yung impacts kasi nito sa Luzon ay posible pa rin yung mga malalakas na ulan. Kailan inaasahan ang pag-exit ni Uwan sa Philippine Area of Responsibility, Dan? Possible exit ng ating Philippine Area of Responsibility ay sa Tuesday po ng hapon or Tuesday ng gabi. Alright, maraming salamat sa iyo. Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil.